Okay, so ang una natin, ang i-discuss natin for today is about array in Java. Okay, so lahat naman kayo is meron na mga pinagdaanan ng mga programming languages. Sa iba sa inyo, gumamit na kayo ng C++, yung iba naman is C. Okay, and then yung iba naman sa inyo is nakagamit na nito ng Java. Pero, mayroong pagbabago when it comes to form or syntax ng paggawa ng array dito sa Java. Okay, so ano yung pinagkaiba nung paggawa ng array dito sa Java? Okay, so pakita ko sa inyo yung mga pinagkaiba nila. Okay, so type lang natin. Okay, so ganitong pinagkaiba nila. Okay, so sa Java natin is ganito. Okay, this is the prepared way. Ibig sabihin, yan yung dinesign kay Java. Yan yung mas magandang gamitin kay Java na syntax when it comes to array. Okay? Before kasi, ang ginagamit natin is ito. Okay. Data type muna, followed by yung kanyang variable name, and then the last one is yung array size natin. Okay? So, gumagana din naman to. Okay, kaso nga lang, hindi siya yung sabihin natin 100% is hindi, merong mga functions or commands na mas maganda talaga or smooth pag ginamit itong gantong syntax. Okay? So, una-una muna is yung data type natin. Sunod is yung ating itong dalawang bracket na to, which is yung ating array list. Array size pala. Okay? And then, ito naman yung ating pinaka data type. Okay? So, dyan papasok yung array natin. Okay? So, bakit ba dalawa sila? Okay? So, ito kasi is para doon sa mga previous programmer katulad sa inyo na C++ at saka C language programmer. So, inadapt pa rin yun ni Java. Kaso nga lang, although inadapt niya, meron pa rin siyang original or originality na syntax, which is ito nga. So, data type tapos itong array size natin bago yung kanyang variable name. So, binaliktad dito. Ano po? So, ganyan yung magiging. So, ngayon, sa topic natin, ito na sana yung gamitin natin. Pero huwag kayong malilito. Baka kasi ang mangyari, gamitin nyo itong syntax na to sa ibang language, ano po, which is hindi pwede. So, design siya for Java programming only. So, hindi siya gagana sa C at saka sa C++. Okay, so ano bang ginagawa ng array natin? So, ginagawa ng array natin is nag-i-store siya ng data sa isang sabihin natin sa isang variable. Yung variable na yun is pwede nating hatiin ng multiple room. Let's say, for example, ito. Okay. Ayan. So, let's say, for example, ang ang syntax natin, try natin itong gamitin. Halimbawa, nag-declare tayo. Okay. So, let's say, ang dineclare natin is double, which is our data type, followed by itong ating variable name. Ayan nga natin to. Okay, so variable name natin. And then the next one is yung array natin. Okay.
So, kapag magde-declare tayo, so ito yung gagawa na tayo ng ating object na magra-run ng ating pinaka value ng ating array. Okay, so new followed by data type ulit, and then yung kanyang array size. Hindi po tayo maglalagay dito, ha. Hindi tayo dito maglalagay ng array size. Ang syntax natin kapag gumagamit tayo nito is dito po sa labas ng equal sign followed by new na command, tapos double followed by array list natin. Okay, so dalawa po talaga sila. So kung double yung nandito, dapat double din yung gamitin nyo rito kasi magkakaroon ng kumbaga hindi magiging kumbaga hindi magtutugma. Ano po? Kumbaga kung yung ilalagay natin sa kanya is string tapos double yung data type natin dito, so that is incorrect kasi magkaiba sila ng data type, so hindi niya ma-hold yung string value kasi nga nakaprogram siya as nakaprogram siya as double. Ano po? Okay, so dito since naka-double tayo, makikita nyo rito may array list or my list. Okay, so ito yung ating variable name. Ayan yun. Okay, so ito yung ating variable name. And array reference variable. Okay. And then dito naman, meron tayong tinatawag na array element at index 5. Okay, ano yung array element at index 5? Ibig sabihin, nakalagay kasi dito 10. Diba? 10. Ibig sabihin, 10 yung value na pwede nating isalpak doon sa isang variable natin na my list. Okay? Di ba before ang nangyayari, isang variable is isang value lang yung kaya nating isalpak. Ngayon, gamit yung array natin, isang variable lang natin, pero 10 value yung pwede nating isalpak sa kanya or ilaman doon sa variable na yun. Okay? So, katulad na lang nito. Yung since dito sa dito sa array natin, although yan ay 10, ibig sabihin po niyan, walang malilito dito, that is 10 or 10 values, pero meron tayong tinatawag na index. Okay, ano yung tinatawag nating index? Yung nasa loob niya. Okay, tingnan nyo to. My list 0, my list 1, 2, 3, 4, so on, so forth. Okay, kung mapapansin nyo, hanggang 9 lang siya. Okay, hanggang 9 lang siya. Bakit? Kasi, yung 10 values na yon, ang bilang nila is from 0 lagi mag-uumpisa. Okay? So, ibig sabihin, yung pag sinabi nating first value, second value, third value, fourth value, fifth value, sabihin natin ganyan lang. Sa array natin, pagka pinagtapat natin yan, ang mangyayari is yung first value natin, that is the 0, and then yung second value natin, that is the 1, yung third value natin is 2, yung fourth value natin is 3, and then the last value is 4. Okay, ito yung index niya. Ano po, ito yung index niya. Ito naman, yung number of capacity or yung size ng ating array. Ano po, huwag kayo malilito dyan. So, dinideclare natin to na 5 or dinideclare natin to na 10 para malaman natin na 10 pala yung pwedeng isalpak doon sa ating array or doon sa variable natin. Okay? So, burahin na natin to. Okay. So, dito, mapapansin nyo, lahat yan, okay, kada number na yan, from 0, pwede mo salpakan ng value. Okay, katulad nito. Si my list 0 natin, ang laman niya is 5.6. While ito naman, si my list 1, ang laman niya is 4.5. So on, so forth, hanggang
tapos tayo. So, imagine, isang lagyanan lang or isang variable lang, naglalaban siya ng different values. Okay? So, ito yung mga values na yan, yung element values natin. So, huwag kayo dyan malilito. Okay? So, paano ba natin na-access or paano ba natin ginagamit ang array dito sa ating program? Okay, so try nga natin na i-call yung ating array. So, try natin to. So, balik tayo sa Java. Okay, so dito tayo sa Java. Okay, so dito nakagawa na akong package, so tinuro ko na yan sa mga previous na topic natin, OOP1. So sa mga walang OOP1, no choice kayo, so kailangan nyo pong aralin kung paano ba gumamit ng NetBean. Although marami namang compiler katulad na lang ng online compiler, pwede nyo rin silang gamitin. Pero itong NetBean kasi is mas maganda siya kumbaga pag malaking application ang ginagamit natin. Pero kung mga exercises, okay lang rin naman yung gamitin nyo yung online compiler. Okay? Or iba pang mga compilers na prepare nyo. Okay, so paano ba natin gagamitin yung, o paano ba natin tinatawag yung ating mga array? Okay? So, try nga natin ito. Okay, so try natin to. Okay, so gawa tayo ng public static void. Okay. Then string sa mga bago sa Java. Okay, capital letter S po dapat yan. Hindi yan small letter S. And then close natin to. Okay, so ito kasi yung magiging body natin. Yan, ito yung magiging main program natin, body ng ating main program. Ayan. So dito naman tayo maglalagay ng mga functions. Pero ngayon hindi muna tayo maglalagay ng functions or method dyan. Okay, so kanina ang dineclare natin na ang array natin is double. Okay. Ayan, open and close angle bracket. And then, ang variable natin is mylist. Okay, equals to. Okay, so, ang gagawin ko dito muna, is manually lalagyan natin or mag-i-input tayo maglalagay tayo mag-assign pala tayo ng value doon sa array list natin. Okay, let's say for example, dito sa array 0 natin, lagay ko dyan is 1.9 and then comma tayo, then sunod is 2.9, sabihin natin dito is 3.4, and then sabihin natin dito is 3.7. Sorry. Comma po yun comma, hindi tuldok. Okay, yung separator natin. Yan. Ito, separator natin is laging comma. Okay, so dito para mapaghiwa-hiwalay natin dito. Okay, so ito si array 0. Ito naman si array 1, array 2, and then array 3. Hindi ko na ginawang 10, hindi ko na sinagad na 10, ha? So, ito yung ating array elements. Okay? So, paano natin sila
paano natin ito tatawagin? So, kulang tayo, namumula yan. So, tingnan nyo lang dito, nakalagay expected. Tingnan nyo, expected semicolon. So, kulang kasi tayong semicolon dyan. Okay, so try natin na tawagin kalimutan ko yung shortcut nito. Okay, system out.print. Okay, print line. Okay. So, paano natin tatawagin yung ating array dito? So, try natin. Pasok natin si mylist. Okay. Mylist. Tapos, tawagin natin si array0. Okay? So, array0 yan. So, ngayon, try kong i-test kung matatawag ba natin. Pag ni-run ko to, dapat lumabas si 9.1. Okay, so try ko i-run. Okay, so compiling siya. Okay, so ibig sabihin, tingnan nyo dito sa ilalim, ang lumabas is 9.1. Okay, kung itutuloy-tuloy ko pa yan, so lalagyan natin ng, try kong lagyan ng concatenation. Tama pa ba itong, kung ito pa nga ba yung ginagamit na concatenation dito. Okay, so ito is array index 0. Okay, try ko nga kung gagawin natin. Okay, so tama. Kaso nga lang. Ganyan. Lagyan natin ang okay, tapos copy-paste ko na to. Tapos, ilan bang laman nito? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okay, so, 4 lang yan. So, 1, 2, 3. Dapat ito hanggang 3 lang. Ito, 0, 1, and then, 2. So, ito, burahin ko na to, Okay. So, dito naman, baguhin din natin to. Ito ay 1, 2, ito ay 3. Okay. So, try naman natin ulit ngayon tawagin. F6 na lang ako. Kung lalabas dito sa ilalim. Okay. So, ibig sabihin, lumabas doon sa ilalim, ibig sabihin tama yung program natin. Okay. Kung mapapansin nyo rito sa ilalim natin, okay. Kung mapapansin nyo dito sa ilalim natin, nag-output siya ng 9.1, 2.9, 3.4, 3.7, which is ito yung dineclare natin na value dito. Diba? Okay. So, yan yung isa sa way kung paano natin matawag yung array natin. O, yan yung manual way kung paano natin tawagin yung ating array. Okay. So, pero meron pang mga iba't ibang way na pwede tayong gamitin. Okay? Ang example na nga lang nun is yung paggamit natin ng tinatawag nating loopings. Okay? So, paano ba natin tatawagin ito ng masyado kasing magastos to ang haba nito. So, paano natin paiikliin ito? Ano yung way para magawa natin yan? Okay, syempre, gagamit tayo ng ating loops. Okay, so tanggalin ko muna to. Burahin ko yan. Tira ko na isa kasi gagamitin ko yan mamaya. Okay, so para ma-print natin gamit yung array, ay gamit yung
for loop natin, syempre gagawa muna tayo ng loopings. I guess naman lahat kayo familiar na when it comes to loopings. Okay, so try ko muna to. Okay, I is equals to 0. Gumawa lang ako dito ng panibagong variable. Okay, na ang data types is integer and then ang variable is I, and then nilagyan ko siya ng default value ng 0. And then punta tayo sa condition I. Okay, habang yung I natin is less than, okay, dito, okay, my list dot, okay, merong properties ito si Java natin na hindi na tayo masyadong pinahirapan kasi meron tayong length dito. Okay, ibig sabihin madedetermine niya gamit itong dot length na to is madedetermine niya kung ilang value yung nandito sa array natin. Okay, so ang length kasi natin dito or size kasi nito, ano po yung length tsaka size, yun po yun na ang length natin dito is 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, ang length nito is 4. Pero, mag-uumpisa po yun from 0, 1, 2, 3. Katulad noong ginawa natin dito sa ilalim. Okay? So, next natin is array length. Okay, sabi natin, habang yung I natin is mas mababa dun sa array length natin, anong gagawin? So, yung I natin, yung I natin ay i-increment tayo. Okay? And then, ano yung magiging process doon sa loob ng ating ano yung magiging process dito sa loob ng ating for loop? Okay, so ipapasok ko dyan yung ating system out.print. Okay? And then, dyan sa system out.print na yan, babaguhin ko na lang ito. Baguhin ko itong I. Okay, so yan kasi yung ito kasi yung ipaprocess natin dyan. Okay? So, try ko ito munang tanggalin kasi hindi ko pa sure kung ano yung gagamitin natin dito. Okay, so try muna natin. Okay, so kung mag-run ito, wala naman ako nakikitang error, wala tayong namumula. Okay, so run natin. Okay, so compiling siya. Okay, so napapansin nyo rito, lumabas siya. Okay, in just a ayan. Okay, so kaninang haba nung ginamit natin na syntax or lines or multiple lines. Ngayon na pag nagamit natin, napalabas natin yung mga array sa loob nitong may list natin, ay display natin siya gamit itong for loop natin. Okay? So, paano ko kaya maibabalik yung array kanina na may, ano yung array list ba yun? Okay? Yung ganito. Concatenate natin. Array index pala. Array index. Okay. Array index. Ang gagawin ko na dyan is paano ba natin ito mapapatakbo? Okay. So, try kong tawagin dyan si concatenate ulit ako. Try kong tawagin si I. Okay, I. Okay. Try natin na. Mali. I after nyan ay
dapat kasi katulad ng kanina merong, so concatenate ulit ako dito. Ay, sorry. So ito, ayan, followed by concatenate ulit natin dito, concatenate na naman, then double quote, then ayan. Okay, so ito lang yung syntax ha. Huwag kayo malito, ito yung sa tingin ko na syntax na pwede natin gamitin para yung value ng I natin is magkaroon ng open and close na bracket. Okay, so hindi naman na siya namumula. Okay, hindi po addition yan ha. Hindi addition yung plus na yan. Try natin ito. Magkaka-syntax error tayo. Okay, so tama po yung program natin. Okay, array index 0 is equals to 9.1. Yung 1 natin is 2.9. And then yung 2 natin is 3.4. And then yung array index 3 natin is 3.7. Okay, so ano pa idadagdag natin? Wala tayong colon dito, no? So pwede kayo magdagdag dyan ng colon. Dito na lang. Dito na lang natin dyan. Ayan. Okay, run natin ulit. Ayan, so meron ng colon dito. Mapapansin mo. Ha? Okay, so yan yung ginagamit natin para ma-call natin or para matawag natin yung ating array. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, itong OOP natin na subject is hindi na siya for beginners. Ano po kasi itong array na to, kumbaga, kung sa fundamentals, medyo malayo na to. Ano po, hindi na to yung basic programming na lang yung array. Medyo na ano na siya. Kung di mo masyadong siseryosohin, medyo nakakalito siya intindihin. Okay? So napalabas na natin yung ating val. Okay. So ngayon mayroon ako sa inyo ipapakilala na panibagong pangalan ng loop. Okay? So ang loop natin is sa mga previous programming natin ay for loop, sunod ay do while loop, okay, tapos while loop. Okay, so ngayon meron tayong tinatawag na for each loop. Okay, for each loop yung tawag sa kanya. So paano natin siya gagamitin, yung tinatawag nating for each loop dito sa ating program? So paano natin siya tatawagin? So ang kagandahan nun, try nga natin tong comment ko muna ito, gawin ko tong comment para hindi na ako magbura. Okay, so yung ano na yan, alam nyo na yan lahat kasi ginagamit yan sa lahat ng programming language na C tsaka C++. Okay, so try natin ito. So copyin ko na ito. Okay, so ano yung babaguhin natin dyan? Okay, so comment ko ito. For each loop. Ayan, so yan yung tawag po dyan na ito, ang tawag dito is for loop. Ayan, for loop yan. Okay, so try natin tong for each loop na to. So paano ba to magagamit dito sa ating array? Paano ba yung syntax ito? Okay, pagka ito yung gagamitin natin. Okay, so una, ang gagawin muna natin is gamit muna tayo ng tinatawag natin. Kanina ito yung ginamit natin dito, no? So tanggalin ko na to. Okay, so ipapalit ko dyan is double. Okay, double, tapos elements or element, okay, colon, followed by yung pangalan ng ating array.
po? Si mylist. Okay, so check ko lang dito. Okay, element. Okay, so what will be the next is dito, instead na ito yung tawagin natin, ito na yung gagamitin natin. Kasi ililipat siya dito kay element. Ewan ko lang bakit kaya nagkakaguhit ito, no? Siguro hindi pa siya nagagamit. Try natin. Okay, yun. Nawala. Tapos ito ay, kaso nga lang, hindi na natin ito magagamit no, hindi na natin siya magagamit unless try natin ito. Lagyan pa rin natin dito ng sige, mamaya try ko muna to. Okay, try muna natin to. Okay, element lang muna yung ilalabas natin. Ayan, nagkaroon na naman siya ng pula. Okay, bakit kaya siya namula? Kasi ay dito. Okay, check na natin. Ba't pula to? Okay, ito yung nagkulang na. Ayan, so ito yung sa partner naman niya na may ilaw siya. Okay, nagiging ilaw. Okay, so check nga natin gamit itong for each loop. Okay, kung mapapansin nyo, ganito na yung ganito na yung ginamit niya or syntax niya. So try lang muna natin kung gagana bago ko ipaliwanag. Okay, compiling. Ayun, gumana siya. Okay, so tingnan nyo rito. So gumana siya, same pa rin siya ng output, 9.1, 2.9, 3.4, and then 3.1. Okay, so bakit ganito? Ano ba ibig sabihin nito? Okay, ito pong element na to, o dito muna tayo. Bakit double? Kasi bakit double? Kasi itong mga value na to, di ba? Mga decimal places yan. May decimal places. So, that's why double yung ginamit natin dito. Saan ba natin gagamitin yung double? Kasi, para yan dito kay element. Okay, ano ba to sa element? Siya yung variable natin. Ibig sabihin, kahit ano po ilagay natin dyan, pwede. Po, basta proper yung declaration nating variable. Data type, tapos, variable. Okay, after nun is colon na, hindi na siya semicolon, followed by pangalan ng ating array. Ang pangalan ng array natin is mylist. Okay? Ibig sabihin, itong tawag doon, itong mylist natin, saan ba ako? Okay, so itong lahat ng mga tawag doon, value or lahat ng indexes na nandito sa mylist, gamit itong for each loop is pupuntahan yan incrementally. Ano po? Increment yan from 0 pataas. Ano po? From 0 pataas yung value na yan. So, kapag ka ang ginamit nyo is gantong way, yung kumbaga from 0 increment siya from 0 mula index 0 pataas, magandang gamitin itong for each loop kasi kung mapapansin nyo, napaka ikli na niya. Okay, so kung i-compare natin yan dito sa for loop natin is mas maikli siya, mas konti yung ginamit natin. Okay, kaso nga lang dahil sa first time ko lang itong gamitin, sinusubukan ko kung paano ko isasalpak yung ating alam ko na, try natin ito paano to isasalpak. Okay.
Hindi naman kasi pwedeng wala tayong label, diba? So check ko to, try ko lang to. May length nga ba, or check natin kung may ano to. That ayan, marami yung mga ano dito. Pwede kayo magtingin-tingin dito sa may properties niya, or ano niya, method niya. Okay, parang wala. My list. Try ko lang hindi ko sigurado to. Ayun, gumana siya. Kaso nga lang, okay, tingnan nyo nangyari. Kaso nga lang, for lahat siya. Kasi bakit? Ito yung ginamit ko eh. Length, kasi ang length ng array natin ngayon is apat. 1, 2, 3, 4, diba? Kaya yun yung lumabas sa kanya. So, paano ko kaya ito magagawa na naka-ano rin to, naka-increment din siya from 0. Okay, so check natin ng try ko lang tong element, kasi pag element na inilagay natin dito, sige, try natin. Gusto ko sana index kaso wala. Okay, incorrect yan.